Tatay, Marco, gising ka na. Kung mamatay ka, paano kami mabubuhay ng mga bata? Tatay. Mas mabuti na rin ito. Hindi na kailangan ng mga bata na magtiis ng pang-ape. Nasaan na ba ako? Sa langit ba o sa impyerno? Ang mamahaling kotse, mansyon at pera ko. Ang paligsahan ng Diyos ng pagsusugal, opisyal nang magsisimula. All in. Tripleting A. Ang kanyang baraha ay tripleting A. Mukhang wala ng pag-aalinlangan. Sa resulta ng laban na ito. Diyos ko, ang 2, 3, 5 ay nakakatalo sa triplets. Ang baraha ni Marco ay 2, 3, 5. Diyos ng pagsusugal. Ginoong Marco, 10 beses na kayong nanalo at tunay na Diyos ng pagsusugal. Ano po ang masasabi ninyo? Bagamat hari ako sa sugalan, ngayon gusto kong bumalik sa pamilya at maging tunay na may-ari ng aking buhay. Kung bibigyan sana ako ng may kapal ng asawa't anak, kumpleto na ang buhay ko. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin. Sige po, magsalita po kayo. Sige, magsalita ka. Tawagan niyo ang ambulansya. Ang gusto ko sanang sabihin ay, mahalin ang buhay at iwasan ang sugal. Tatay, nagising ka na rin. Sabi nila, kung hindi ka pagigising, susunugin na nila ang bakuran natin. Tatay, ako ay naging tatay na. Dahil naging tatay na ako, nasaan na ang asawa ko? Narito siya. Anong silbi ng paggising mo? Ayon kay Tonyo, 3 araw lang ang ibinigay niya. Kung wala kaming 10 pirasong pilak, kukunin niya si second sister para bayaran ang utang. Tigilan mo na yan, wala nang magagawa. Ano ang ipambabayad natin? Kuya Tonyo, dagdagan nyo pa po ng ilang araw, pakiusap. O kaya tingnan nyo ang asawa ko. Medyo payat man, pero maganda naman. Kung magustuhan nyo, kunin nyo na. Nagpapanggap kang patay? Babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Kailangan may maibigay kayo? Pera o tao? May asawa't anak nga ako, ngunit taggutom, may utang at mahirap. Parang nagsimula ako sa impyerno. Na-detect ang host na may malakas na hangaring mabuhay at yumaman. Binabati kita, na-unlock ang panahon ng tagutom. Yumaman gamit ang system. Kapag napayaman mo ang buong pamilya, makakabalik ka sa orihinal mong mundo. Golden Finger System. Palitan Mall, nakapag-awaken pa talaga ako ng system sa pagka-transmigrate ko. Hindi lang system, binigyan pa ako ng tadhana ng asawa't mga anak. Huwag mahal, pakiusap. Ito na ang huling pagkain natin. 2 araw nang hindi nakakakain ng maayos ang mga bata. Mahal, pakiusap, huwag ka nang sumugal. Tanga. Babaeng walang kwenta, humarang ka pa sa kapalaran ko. Malas. Gago, hayop. Anong ginagawa mo? Kahit na parang hell mode, hindi ba't ito ang gusto ko? Binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana, may asawa't anak pa agad. Dapat kong pahalagahan ito. Pamumunuan ko ang pamilya tungo sa magandang buhay. Halika. Ang init ng araw, pumasok ka na sa loob at magpahinga. Hindi kaya kukulungin na naman kami ni Kuya sa aparador ni Itay. Hindi pwedeng ganito. Bingi ba ang tenga ninyo? Magkakasakit kayo, gastos pa. Umuwi kayo. Opo Itay, uwi na po kami. Huwag. Hindi ibig sabihin nun. Masyado yatang mabilis ang pagbabago ng dating ako, kaya hindi agad matanggap. Alam ko na, pahihirapan niya kami. Anong silbi ng pang-aapi sa bata kung may problema sa akin ka lumaban? Nagsasabi lang ng kung ano ang bata, mag-sorry ka sa tatay mo. Maganda naman ang dating pagkatao ko, pero ang bigat ng ipinatong na sisi.
Huwag kang mag-alala, hindi na ako susugal at hindi na kayo paluin. Maghahanap ako ng paraan para kumita at dalhin kayo sa magandang buhay. Ang sweet naman. Ganito rin sinabi ni Itay noon. Pagkatapos, ninakaw ang hairpin ni Inay. Hoy, huwag kang umiyak. Magaling lang magsalita. Kung hindi mabayaran ang utang sa loob ng 3 araw, ipapangako pa rin si Maya para bayaran ang utang. Huwag kang mag-alala, hindi ako susugal, magnanakaw o mandurukot. Talagang dadalhin ko kayo sa magandang buhay. Magandang buhay. Ibig sabihin, si Leo ba ay makakakain na ng busog? Nagsisimula ang environmental scan. Natuklasan ang mga bagay na maaaring ipagpalit. Isang ordinaryong jade pendant. Nagkakahalaga ng 500 points. Mga puntos na magagamit ng host para ipagpalit sa mall ng mga kailangang supplies. Nagsisimula na ang environmental scan. May nakita akong pwedeng ipagpalit na bagay. Isang ordinaryong agwat na jade. Ang halaga ay 500 points. Ang points na pwedeng gamitin ng host para ipagpalit ng mga kailangang supplies sa mall. Isang agwat na jade, ang halaga pala nito ay 500 points. Mahal, hindi pwedeng ipagsangla ito. Tatay, ito ang huling bagay na iniwan ni Lola kay Nanay. Huling bagay na yon. Agwat na jade, pwedeng tubusin gamit ang 20 beses na points. Pero sa ngayon, kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Kailangan mo nang ipagpalit ng pagkain. Hindi ako pupunta para magsugal. Pupunta ako para magpalit ng pagkain. Sinisiguro kong tutubusin ko ang agwat na jade. Nanay, lalabanan ko si tatay. Kung magsusugal ulit siya, makukuha na ang kapatid nating babae. Ang tatay mo ay pumunta para magpalit ng pagkain para sa atin. Ay naku, Umuwi na si tatay. Makakakain na ng husto si Leo. tatay, gabi na, hindi pa rin umuuwi. Siguradong dinala ang agwat na Jade ni Nanay para magsugal. Siguradong nagpalit ng pagkain si tatay. Kaya nahuli ang uwi. Hintayin muna natin si tatay. Umuwi na ako. Tatay, nasaan ang agwat na Jade ni Nanay? Ang agwat na jade, isinangla ko. Wala na talaga, mamamatay tayo sa gutom. Mamamatay sa gutom? Hindi ba't nagdala ako para sa'yo ng pagkain? Pagkain ito, hindi na magugutom si Leo. Ito, hindi kaya ito ay nakuha mula sa bahay ng iba na bulok na bigas? Tatay, nagpunta ka na naman ba sa sugalan? Bigas na napanalunan. Kapag kinain yan, magkakamalas tayo. Matagal nang nagugutom ang kapatid mo. Kahit na bulok na bigas, basta makakain, okay na. Nanay, maputi at makintab ang bigas na ito. Nagdala talaga ng pagkain si tatay. Pagkain, at dekalidad na bigas pa. Dekalidad na bigas pala ito, hindi siya nagsinungaling. Baka naman. Nagbago na talaga siya. Palagay ko, nagutom din siya mismo kaya siya nagpalit ng pagkain. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang sarili niya pa rin. Ako, Lulutuin ko na ito. Ako na ang magluluto. Siguradong mag-isa na naman siyang kakain ng buong buo. Huwag na kayong magsalita. Mamaya pupunta ako kay Aling Charing para humiram ng gulay. Leo, ano kaya ang lasa ng puting bigas na ito? hindi ko rin alam. Kahit hindi tayo bigyan ni tatay, pwedeng-pwede naman nating amuyin. Sana kapag busog na siya, tumahimik na siya. At huwag nang manakit ng tao. Narito na ang lugaw. Maupo na kayo at kumain. Siya, inanyayahan pa niya kaming kumain sa hapagkainan. Sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na humawak ng kutsara, hindi pa ako nakaupo? Ikaw ba ang nagturo sa kanya? Walang modo at hamak na babae. Papatayin kita. Ako ang pinakamataas sa bahay na ito. Kung may tira ako, saka lang kayo makakakain. Walang modo at hamak na buto. Umalis ka! Hindi kami gutom, ikaw na lang ang kumain. Halika. Tatay, papaluin mo na naman ba ako? Halika. Bunso, bumalik ka! Noon sinaktan si Leo. Bakit hindi ka pa rin natuto?
Hindi niya sinaktan si Leo. Halika, Tatay, kayo muna. nakakain na ako. Halika, uminom ka ng lugaw? Kung mas masunurin pa ako, Magiging ganito na kaya si tatay magpakailanman? masarap. Ang sarap ng luto ni tatay. Salamat sa hirap, tatay! Ang dating katawan ng taong ito ay talagang walang kwenta. Ang ganda-ganda ng batang ito, kayang-kaya niyang saktan. Maupo na kayo at kumain. Napakamahal ng lugaw na ito. Pinapakain pa niya tayo sa mesa. Mukhang may daya ito. Kailangan pa bang anyayahan ko kayo? Maupo na kayo agad. Ang sarap. Saan niya nakuha ang itlog at mantika? Baka naman, nagbago na nga ba talaga siya? Epektibo pala talaga ang pagiging masungit. Ngunit 3 araw na lang ang natitira sa utang. Kailangan kong kumita ng pera. Hay, Hey, gusto mo na namang tumakbo, di ba? Hayop talaga ang dating katawan. Dati, kapag may utang, tumatakbo lang siya. Iniwan ng asawa at anak na nagtitiis sa gutom. Alam ng tatay. Hindi maganda ang ugali ng tatay noon. Ngunit nanunumpa ang tatay, hindi na ako susugal. Maniwala ka sa tatay. Dadalhin ko kayo sa magandang buhay. Inay, tiyak na ipagbibili tayo ni tatay. Yung lugaw kagabi, yun na ang huling pagkain natin. Marco, lumabas ka. Tatlong kilometro sa Timog Silangan, may nakita akong 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Nagkakahalaga ito ng 50,000 puntos. Ang hirap kunin, napakadelikado. Nasa bangin pala ito tumubo. Kung mahulog ako rito, tadtad ang katawan ko. Sige na. Kung makukuha ko lang itong ginseng, maliban sa kikita ako ng 10 piso, marami pa akong puntos na makukuha. Parang may kakaibang pakiramdam ako. Hindi maganda ang kutob ko. Aray! Marco, lumabas ka. Aling G, Marco, yung pera kailan mo babayaran? 3 araw pa. Pagkatapos ng 3 araw, siguradong babayaran namin. Babayaran. Hehe, ano ang ipambabayad mo? Si Marco ay wala sa bahay, di ba? Sa tingin ko, nagsusugal na naman yan. Hindi siya nagsusugal. Siya ay lumabas para humanap ng pagkakakitaan. Gago ka. Ang tao ko ay kakakakita lang sa kanya sa entrada ng baryo. Tiyak na nagsusugal na naman. Niloloko mo ba ako? Tumakas nga talaga siya. Tumakas. Pwede namang hindi mo bayaran ng utang. Ikaw namang babae, medyo maganda ka pa naman. Yung batang babae, pagkatapos ng 2 taon, pwede na ring ibenta ng mahal. Sumama ka sa akin. Tapos na ang utang. Mang Tonyo, pakiusap, bigyan niyo pa kami ng 1 araw. 1 araw lang, siguradong babayaran namin. Bigyan ng palugit? Ha? Akala mo ba nagpapatakbo ako ng kawanggawa? Dalhin nyo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nanay, ate, Bitawan mo ako! Nanay, ading, Bitawan mo ako. Aray.
Ate! Bitawan ng nanay ko. Gago kang bata ka. Renato, Ngayong araw, dadalhin ko talaga ang kapatid mo. Wag! Nanay, ading. bitawan. Dalhin! Nanay, ading. Nanay, ate. Nanay, nanay, ate. Ading! Nanay, ate! Nanay! Na-detect na nasugatan ng host. Tutulungan siyang gumaling. Leo, Renato, anong nangyari? Nasaan ang nanay at kapatid mo? Si nanay at ate, dinala na sila. Mga hayop kayo. Delikado sa sugalan. Maghintay kayo sa bahay. Ako ang sasagip sa kanila. Ito na lang ang natitirang pera natin. Huwag mong gagamitin sa pagsusugal. Sasagip ako ng tao. Makinig ka. Bitawan mo. Ganyan ka lagi magsabi. Lagi kang pumupunta sa sugalan. Sige na, ang importante masagip muna sila. Gamitin ko muna ang pagkatao ng original na host. Bitawan mo. Pares. Impares. Taya ako sa impares. 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 Hahaha, lahat sa akin. Swerte ka ngayon. Para sa'yo, Rosalinda. Nasaan si Maya? Maya? Kinulong si Maya. Mahal, bakit ka nandito? Ito ang pera natin sa bahay. Magsusugal ka na naman? Maniwala ka sa akin. Siguradong ililigtas ko kayo. Huy, hanggang dito ka pa sumunod? Nasaan ang pera? Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo babayaran ang utang mo sa sugal, ipagbibili kita. Pati ang anak mo. Sa bahay aliwan para mabayaran ang utang mo. Bitawan mo ako. Pamilyar na pakiramdam. Ngayon, turuan ko kayo ng leksyon. Kung utang sa sugalan din natin ito lutasin. Tama ba ang narinig ko? Nakalimutan mo na ba kung paano ka natalo? Magsusugal ka pa? May pambayad ka ba? Meron. Dumaan pa ako para kunin ang pera. Ngayong pagkakataon, Siguradong babawiin ko ang lahat, pati tubo. Ang daming pera. Ito na ang huling pera natin. Huwag ka nang magsugal. Itong lalaking ito may pera pa pala. Sige, pagtripan natin to. Mahabang buhok, maikling pangunawa. Babae ka lang, anong alam mo? Sige, kung manalo ako, kunin mo na sila. Mababayaran ng utang. Kung matalo ako, huwag kang magtaka kung sundin namin ang patakaran. Mahal, nakikiusap ako. Pangtubos yan kay Maya. Huwag ka nang magsugal. tumahimik ka. Gusto kong magsugal. Anong pakialam mo? Simulan na. Rosalinda, sa alaala ko, siya ang babaeng niligawan ng dati kong katawan. Sayang lang, hindi siya interesado sa kanya. Hindi. Ang tunog na ganun pala. May laman pala ang kopa. Malamang ang dating katawan ko ay niloko nitong dalawa, kaya naubos ang lahat ng ari-arian. Sige na. Ang paghihiganti na ito, ako na ang gagawa para sa iyo. Wala nang bawian. Unang round, pumasok ka sa bitag ko. Kahit ano ang mangyari, papasarapin muna nila ako. Malaki. Taya ako sa malaki. All in ako. Itong si Marco, agad-agad all in. Umaasa lang sa swerte, walang diskarte. Kaya naman ang pera ng pamilya niya ay naubos lahat sa sugal. Ay kawawa naman ang asawa at anak niya. Oo nga. Siguro itong huling pambuhay na pera ay mawawala na rin. Tama. All in. Sige, may lakas ng loob. Sasabay ako. Taya ako sa maliit.
4, 5, 6. Malaki. Panalo si Marco? Ay, shit. Totoo nga. Ha 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 ha, nakita nyo ba? Nagbago na ang swerte ko. Elena, nanalo tayo ng pera. Ha ha ha. Nanalo nga ba talaga? Talaga nga. Gaya pa rin ng dati. Ang ganda ng swerte. Hindi ka pa ulit sasali? Sinasadya nilang panaluhin ako sa isang round para mahumaling ako. Sa susunod, lulunurin nila ako. Lumang teknik. Alam ko na yan nung bata pa ako. Maha. Huminto ka na habang maaga, nanalo tayo ng pera, mamuhay na lang tayo ng maayos. Tumigil ka dyan, babae. Sa panganib, nagmumula ang kayamanan. Halika. Tuloy pa. Sige. Tuloy lang. Magtigil ka na habang maaga pa. Ang importante, bayaran mo ang utang mo. Ang asawa mo nakatali pa rin doon. Tama, hindi naman laging swerte ang dahilan. Ang daldal ninyo. Swinerte ka ngayon. Sayang kung hindi mo itutuloy. At saka, manalo ng isang beses tapos aalis, hindi naman yan ang ugali mo. Baka naman gusto mong makabawi ng lubusan. Kayong mga ito, naiinggit lang kayo kasi nanalo ako. Sa round na ito, taya ko lahat, mananalo ako ng malaki. Sige, tuloy. Sige na nga, kahit anong payo, hindi mapipigilan ang taong sigurado na sa kapahamakan. Hayaan na lang natin siyang mapahamak. Ganoon pa rin, gago pa rin tulad ng dati. Ngayon, hindi lang pera ang asawa at anak mo, kukunin ko rin lahat. Mahal, huwag mong itaya. Pambayad ito para tubusin si Maya. Tumigil ka dyan. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Sige, taya lahat. Sige, Marco, magaling kang lalaki. Hanga ako sa'yo. Sasabay ako. Mahal, nakikiusap ako sa'yo, magtigil ka na habang maaga pa. Sa paningin niya, ako pa rin ang masamang asawa. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapakalma siya. Pahal, pasensya na, nagkamali ako. Natatakot lang ako na walang perang pantubos sa anak natin. Ako. Wala na. Ano ba ito? Bakit pa kasi nakipag-away si Elena sa sugar roll na ito? Ano ba ang nangyayari? Maniwala ka sa akin. Huwag kang makialam kahit anong gawin ko mamaya. Puta, ang kapal ng mukha mong makialam. Kung sisigaw ka pa, hindi tulos ang susundot ko sa susunod. Tuloy-tuloy lang. Nakagulat ka. Akala ko talaga pumatay ka ng tao. Puta malas, sinisira ang swerte ko sa baraha. Halika na, bilisan mo. Wala nang bawian. Malaki. Malaki pa rin ang taya ko ngayon. Sandali. Tutuloy ako sa pagtaya. Malaki rin ang taya ko. Pareho kayong malaki ang taya. Paano magiging labanan nito? Eksakto. Ito. Ganito ba? Paano? Tutuloy na ako sa pagtaya. Sasabay ka ba? Ganun pala. Sinadya palang tumaya si Tonyo para ipilit si Marco na sumabay. Sumabay, kailangan may pera ka para sumabay. Yung kaunting pera ni Marco, saan aabot? Kung hindi ka sasabay, matatalo ka na sa round na ito. Ang mga perang ito, lahat ay mapupunta sa akin. Itong si Tonyo, gusto akong pilitin na tumaya. Gusto niyang makuha lahat sa isang tayaan. Ang lupit talaga. Sino ang nag-utos sa iyong gumalaw? Sasabay ako. Sinong nag-utos sa'yo? Ako? Ikaw, ano pang ipupusta? May pusta pa ba? Sinong nagsabi na walang akong pusta? Tama na. Ang pera mo na lang, buong kabuhayan mo na. Kapag nagpustahan pa, asawa at anak mo ang ipupusta. Hayaan mo ako? Gusto mo bang makita kang matatalo lahat? Wala talagang pagbabago. Kapag nasa pustahan, hindi na makakalabas. Hindi pwede.
Kapag pinabayaan pa siya, Maya ay mapanganib. Marco, tama na. Napakaraming beses na natalo, hindi na mahalaga ang isa pa. Oo nga, magkakababayan tayo. Sino ang hindi alam ang ugali mo? Kapag wala kang pera, huwag kang magpanggap. Umuwi ka na, umuwi ka na. Ipupusta ko rin ang Maya. Ipinagbili mo ang Maya. Tao ka pa ba? Hayop, hindi na dapat siya payagan. Naengganyo ka na. Ang Maya ay ipupusta pero kulang pa. Ang pera ko at utang mo kabuuan ay 50 tael. Ang Maya ay 40 tael. Ang natitirang 10 tael? Kung gayon, Ipupusta ko rin siya. Ito, wala na talagang pag-asa ang Marco. Ang asawa at anak niya ay ipupusta. Sige, kung ganito na ang ipupusta, isang pustahan lang para magwakas. Kung malaki ang ipupusta, puntos ang pagtaya. Ang puntos na malapit, siya ang mananalo. Ano? sige. Ngayon, lubusan kong ubusan ang buong pamilya mo. Una, ikaw ang magtawag. 16. 15. Kakaiba ang tunog. Hinawakan niya ang lalagyan ng dice. Sandali. Anong ginagawa mo? Nakita kong gumalaw ang kamay niya. Hindi pa binuksan ng dice. Hindi tama yon, di ba? Anong sinasabi mo? Kailan ako gumalaw ng kamay? Hindi ka gumalaw. Bakit ka kinakabahan? Sige, kung sabi mo gumalaw siya, palitan natin ng iba ang magbukas. Ano sa tingin mo? Sige. Hindi mo inakala, di ba? Siya rin tao ko. Marco, matatalo ka ngayon. Bukas. Ikaw, hindi ba nakatali ang mga kamay mo? Bitawan ang kamay ko? Elena, huwag kang magpadalos-dalos. Mahal. Ang perang pang-emergency. Hindi ko maaaring hayaan lang na dahil sa'yo mawasak ang pamilya. Hindi na kami magsusugal. Ikaw lang ang magsasabi kung titigil. Isinugal ng asawa mo ang buong pamilya. Ngayon ayaw mo na, hindi pwede. Bukas. Huwag buksan. Hindi na kami magsusugal. Umalis ka. Huwag mong hadlangan ang pagkapanalo ko. Buksan mo! Hahaha. Kapag binuksan ng dice, ang asawa at anak mo lahat ay magiging akin. Lima, 6, 16. Naku! Imposible. Nanalo ba? Nanalo nga ba talaga? Anong nangyari sa'yo? Dinaya niya. Dinaya ko. Kung magnanakaw, hulihin sa akto. Kung nangangalo niya, hulihin sa kama. May ebidensya ka ba? Ang inilagay ko talaga ay 15. Paano nangyari yon? Ang galing mo. Hindi pa nga nabubuksan ang lalagyan ng dice, alam mo na ang laman. Siya pala. Anong sinasabi mo? Hanggat hindi nakikita ang kabaong, hindi ka maniniwala, no? Tingnan ninyong mabuti, may magnet sa loob ng lalagyan ng dice. Sila ay nagtutulungan para lokohin kayo at kunin ang pera ninyo. Magnet nga talaga. Tonyo, gago ka. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik. Bayad na ang utang. Mula ngayon, hindi na ako susugal. Tara, hanapin natin si Maya. Ang sinabi niya natupad lahat. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Alis na tayo. Tatay, bakit ka nandito? Isasama kita.
Nanalo siguro sa sugal si tatay. Pagbibili na naman niya ako. Tatay, huwag mo akong ipagbibili. Susundin ko na lahat ang sinasabi mo. Maya. Mamaya, nandito na si Inay! Inay, dumating ka na rin. Maya, si tatay ang sumagip sa'yo. Salamat, tatay. Mukhang nagbago na talaga si tatay. Elena, iuwi mo muna si Maya. Kukunin ko ang perang napanalunan ko. Ang perang napanalunan. Nanalo ng pera si tatay. Tara na. Isasama ka muna ni Inay pa uwi. Ang galing na ni tatay ngayon. Sabi niya, hindi na siya magsusugal, maniwala na tayo ulit. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Tonyo, ikaw pala. Hinayaan mo kaming maloko. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik. Serves you right. Bakit meron ding mababang uri ng pabango sa sinaunang panahon? Ang pera ni Tonyo naagaw lahat ni Marco. Ngayon nahihirapan na siyang iligtas ang sarili. Kung ihihiwalay ko ang sarili sa kanya at ilalapit kay Marco, mapapasa akin pa rin ang pera. Mga Ginoo, sa pilitang pinagawa sa akin ito ni Tonyo. Kapag hindi ako sumunod sa kanya, sinasaktan niya ako at pinilit niya akong gawin ang mga bagay na yon. Tingnan nyo, ito ang ebidensya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw mismo ang gumawa niyan. Putang ina mo. Papatayin kita ngayon. Tonyo, ikaw pala. Sabi ko nga, si Rosalinda ay bata at maganda. Ano't napadpad siya sa lugar na ito? Nadaya pala siya. Binibini, mauna na po kayo. Ang paghihiganti mo, kami na ang bahala. Salamat sa inyong lahat. O siya nga pala, nakatago pa ang pera sa bulsa ng damit ni Tonyo. Ikaw. Suntukin siya. Suntukin. Suntukin siya. Ate, ang tagal mong nakauwi ngayon. Malamang marami kang napanalunan, ano? Ate, anong nangyari? Hindi ako nanalo ngayon. Anong pera na panalo lahat ni Marco? Si Marco? Yun ba yung dati sugapan nakapituko sa'yo? Paano siya mananalo? Kasalanan ng tangang yun sa kasino. Walang silbi, puro kapalpakan lang. Ngayon, ang pera ni Tonyo na panalo lahat ni Marco. Ate, kung wala nang mapakinabangan kay Tonyo, anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng kumain ng kahoy araw-araw. Ay, anong kinakabahan ka? Wala nang pera si Tonyo, pero may pera si Marco. Si Marco? Hindi ba't dati nagkaaway kayo? Pwede ka bang lumapit sa kanya? Ay, anong alam mo? Alam ko ang iniisip niya. Dati, ang bait-bait niya sa akin. Ngayong mayaman na siya, baka namimiss niya ko. Pumunta tayo sa kanya. Di na tayo magugutom. Ate, pero ang galing mo talaga. Punta na tayo ngayon. Kung di siya papayag, pipilitin natin. Ay, huwag kang magpipilit. May pamilya pa siya. Yung mga asawa at anak niya. Huwag tayong magpumilit. Ganito. Mauna ako. Sundan mo ako. Kapag tumawag ako, labas ka para mag-back up sa akin. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Makukuha natin yung pera. Punta na tayo ngayon. Baka kasi. Maubos na naman yan sa sugal ni Marco. Ang tagal na, bakit hindi pa umuwi si Itay? Akala mo ba talagang magdadala siya ng pera? Baka nagsusugal na naman, wala siyang pakialam kung mabuhay tayo or hindi. Hintayin pa natin. Umuwi na ako. Nandito na ako. Bumalik ka pa pala. Nagsusugal ka na naman, ano? Nasaan ang pera? Natalo lahat. Paano kami ni nanay mabubuhay? Sabi ni nanay, ikaw ang nanalo para iligtas kami. Akala ko nagbago ka na, pero pareho ka pa rin ng dating makasarili. Galit ako sa'yo. Ito yung bigas na ipinambili sa pilak ni Tonyo. Wala akong kinuhang kahit piso. Hindi ka nagsugal? Ito talaga ang pinagpalit na bigas?
Ito ang natirang pilak. Itago mo. Unang beses ko itong makakita ng candy. Hindi to candy. Bato to. Hindi pwedeng kainin. Anak, pilak to. Pilak na makakabili ng maraming candy. Ni hindi mo nga kilala ang pilak. Napakasama ko noon. Anong klasing buhay ang dinanas ng mga bata? Talagang ipinambili mo ng bigas ang pera? Hindi ka nagsugal? Mabuti naman. Hindi nagsugal si tatay. Hindi na tayo magugutom. Dinala niya talaga ang pera. Nananaginip ba ako? Naglagay pa siya ng gamot sa sugat ko. Ako na lang. Huwag kang kikilos. Anak, Tatay, masakit din ang paa ko. sige, lalagyan ko ng gamot. Amoy pampaganda ng babae. Baka naman naghabol na naman siya kay Rosalinda. Hayaan mo na. Basta hindi siya nagsusugal, kontento na ako. Ang iba pa, paano ko pa hihilingin? Marco, nandyan ka ba? Inay, sino si Marco? Tara na, pasok ka na sa loob. Bakit kailangan pumasok? Sino naman yung nasa labas? Kaibigan ng tatay mo. Kaibigan? Babae yung boses na narinig ko ah. Siguradong may babae sa labas ang tatay. May babae siya sa labas. Huwag kang mag-alala, inay. Ako na ang bahala sa kanya. Renato, huwag kang padalos-dalos. Marco, alam kong nandito ka. Bakit hindi ka lumabas? Sino yan? Marco, alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Hindi ba't kasama niya si Tonyo? Bakit siya nagpunta rito sa bahay? Mga problema sa pag-ibig ng dating may-ari ng katawan ko to. Marco, bakit mo ako binitawan? Tumayo ka ng maayos. Siyempre, bibitawan kita. Marco. Nagpapakipot lang. Mahilig talaga sa babae, di mababago yan. Kailangan ko lang magkaway. Ang perang napanalunan niya sa sugal, madaling mapupunta sa bulsa ko. Marco, tingnan mo. Eto, may itinatago akong maganda para sa'yo. Alam ko na, walang lalaking makakatanggi sa pang-akit ko. Ang laki. Anong malaki? Sabihin mo na. Ang laki ng tinapay. Anong sinasabi mo? Masarap tong tinapay. Salamat, libreng pagkain. Sayang naman kung di ko kukunin. Tulad ng inaasahan. Kapag binigyan ko lang siya ng konting atensyon, susunod na naman siya sa akin, tulad ng dati. Ibigay ko na lang kay Elena. Salamat ha. Ikaw, Marco, wag kang aalis. Tay, anong ginagawa mo? Ay wala pa akong hapunan. Wala na akong lakas. Ay Elena, hindi ganun ang iniisip mo. Makinig ka sa akin. Sige, makinig ako sa'yo. Ay, ang totoo kasi. Na-detect sa direksyon ng hilagang kanluran sa bundok, mayroong 100 taong ginseng. Ang limitasyon sa pagpitas ay kalahating oras. Kung matagumpay na mapitas, makakakuha ng 10,000 puntos. 10,000 puntos. Anong sinabi mo? Ay, hindi muna kita mapapaliwanagan. Pag-uusapan natin pagbalik ko. Hintayin mo ako. Hoy, Anong nangyari? Bakit umalis yung kausap ng ate ko? Yo Elena, mas gugustuhin pa ni Marco na pumunta sa bundok para maghanap ng gulay kaysa magpaliwanag pa sa'yo.
Totoo rin naman, sino bang gustong makipag-usap sa isang taong palaging nagtatrabaho babae na ang mga kamay ay magaspang tulad ng balat ng puno? Umalis na si Marco, kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na. Umalis, hindi mo ba nakita na tinanggap ni Marco ang aking tinapay at niyakap pa niya ako? Sabi niya, iwan niya ang lahat ng kanyang pera para pakasalan ako. Ang dapat umalis. Ikaw, di ba? Anong sinabi mo? Pero mabait ako kapag ikinasal na kami ni Marco. Kung gusto mo, maaari kang manatili bilang pangalawang asawa. Mabait ang puso ko at maaari pa kitang pakainin pero ang mga batang ito hindi ko aalagaan. Hindi naman akin ang mga ito. Ha? Puta. Ano bang sinasabi mo? Hayop ka, hinampas mo ako. Gusto mo bang mamatay? Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang tatay na pakasalan siya. Hindi mo hahayaan? Kailan pa naging desisyon ninyo ang masusunod? Ngayon dito ako titira. Umalis kayo dito agad. Masamang babae ka, huwag mong saktan ng nanay. Umalis ka, hindi ka welcome dito. Sige, mga hayop kayong mga bata. Ngayon, hindi ko kayo susuntok. Gagamit ako ng pangalan ng nanay ninyo. Subukan mong galawin ang anak ko. Binigyan ko ng muka. Bitawan mo. Masamang babae ka, sinuntok mo ang nanay, babasaan kita. Benjo. Huwag mong apihin ang ate ko. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, kahit gusto mo o hindi, aalis ka. Kahit hindi mo gusto, aalis ka rin. Ang bahay na ito ay sa amin ngayon. Ano ang gusto ninyong gawin? Ate, di na dapat makipag-usap sa kanila. Kanina tumakas ang batang Marco. Wala siyang dala ng pera. Ang pera ay malamang nasa loob ng bahay. Diretso kong agawin. Tapos na ang usapan. Hindi ninyo alam ang kabutihan. Huwag ninyo kami sisihin. Sige, kunin ang lahat ng pera nila. Ito ang bahay ko. Ito ang pera ng aming pamilya. Bakit ninyo agawin? Pinangako ni Marco sa akin. Ito ang pera ko. Mabilis umalis ka. Huwag mong istorbahin ang kapatid ko. Sinabi ni Marco babalik siya para magpaliwanag. Nanay, si tatay niloko niya tayo. Siya ay parehong tao pa rin. Sa kanyang paningin, ay ang babae lang ito. Hindi niya pinapansin ang buhay natin. Narinig mo? Kahit ang bata ay mas nakakaalam kaysa sayo, sa puso ni Marco, wala ka talaga. Nanay, tatay, hindi niya pinapansin tayo. Meron pa ako. Inapi ang nanay. Hindi dapat. Renato, bumalik ka. Sige. Ang batang hayop, kinain ako. Papatayin ko kayo. Sige. Igapos ninyo sila para sa akin. Sasabihin ko sa'yo, ang taong mahalaga sa Marco ay ako, hindi ikaw. At kung mawala ang anak mo, maghihiwalay na siya sa'yo. Nanay, bunso, ate. Maya. Isang suntok lang, umiiyak ka na agad. Tama nga, ang tatay mong sugarol, naubos na ang pera, nanghihina na sa gutom, sa isang hampas lang. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Bitawan mo sila. Kung may galit ka sa akin mo ibaling. Sa'yo. Sige, susuntok kita. Huwag mong saktan ng nanay ko. Bata, sumalpok ka sa akin, papatayin kita. Renato. Sumigaw ka, huwag kang sumigaw ng sakit. Hindi ako nasasarapan sa paghampas. Kung matapang ka, huwag kang sumigaw. Kapag sumigaw ka, hahanap ako ng ibang susuntok. Renato. Bitawan mo siya. Tumigil ka. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang anak mo, paano pinatay ng suntok? Kuya. Kuya. Tumigil ka. Tatay. Hayop kayo. Wala man lang kayong dala, ngayon pa lang, kasama ka na. Akala ko bakal na tubo lang pala. Pakiusap, patawarin mo na kami. Ibibigay ko lahat ng pera. Elena, ngayong araw na ito, kahit piso, hindi ninyo makukuha. Aray.
Tumawa ka pa. Titigil ka sa pagtawa. Ipamigay mo na lang yung mga mata mo. Baligtad pa ang hawak sa pamalo. Salamang ka, salamang ka. Wow! Ang galing mo, tatay. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hala, hawakan mo ito. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Ako ang kausapin ninyo. Nakikipag-usap lang ako sa nanay mo. Anong pakialam mo? Ano ang gagawin sa kanya? Sus, hahanap ako ng magbuhat sa kanya. Anak, nandito na si tatay. Tatay. Anak, nandito na si tatay. Tatay. Nandito ako. Tatay, bakit ka na pa rito? Huy, bumaba ka ng boses. Dumating lang ako para bisitahin kayo ng mga bata. Para sa iyo ito, ingatan mo. Tatay, kulang pa ito para sa inyo ni Inay. Ayoko. Kunin mo ito pabalik. Si Marco na hayop, inubos niya sa sugal ang pera ng pamilya. Nakakakain pa ba kayo ng sapat? Huwag kang magpanggap. Kung ayaw mong kumain, kailangan pa ito ng mga bata. Kunin mo na agad. Tatay, si Marco ay malapit nang umuwi. Umalis ka na. Ang binti mong ito, siya ang bumasag niyan. Kung hindi pag-uwi niya, magagalit na naman yon. Ay, wala pala siya. Hayaan mo siyang pumunta rito. Akala ba niya natatakot ako sa kanya? Wala lang, hindi ko pa siya nakikita. Sa bawat pagkikita namin, sasapakin ko siya. Naku tatay, nagbago na si Marco ngayon. Nakakakain ng sapat kami ng mga bata. Umuwi ka na. Kawawang anak ko, mabait ka talaga. Naabuso ka na ng ganito, pinagtatanggol mo pa rin ang hayop na yon. Nako, tiyak na hindi nabusog ang mga bata. Titingnan ko sa loob. Hala, nandito pa si Rosalinda sa bakuran. Wala. Aray, ang taba ng pisngi mo. Lolo, Huwag mo nang pisilin, masakit. Ang muka, bakit namamaga ang muka mo? Sina Marco ba ang nanakit sa inyo? Ay, yang si Marco na yan. Hindi lang nagbago, nagdala pa ng babae sa bahay. Ngayon, talagang... Hindi po tay, siya po ay... Lolo, tay, nagbago na po talaga siya. Ay, tinatago nyo pa sa akin. Tinuruan nyo pang magsinungaling si Maya. Ang mga sugat nyo, peke ba yan? Talagang papaluin ko siya ngayon, talagang... Tay, tigilan mo na yan. Bakit natatakot ako sa kanya? Nandito ako para ipagtanggol ka. Kunin mo ang tungkod ko. Papatayin ko ngayon si Marco na hayop na yan. Papatayin ng sino? Si Marco na hayop. Huwag kang lalapit. Ito na lang ang magandang paa ko. Huwag mo nang sasaktan ikaw. Marco, hindi ganun ang ibig sabihin ni tatay. Huwag mo siyang sasaktan. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Ikaw. Lolo, ang tungkod mo. Kanina mo sinabing sasaktan mo ang tatay ko. Maliit na hayop ka. Ngayon ka pa nagpakita ng galang? Ikaw. Huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang may kasalanan ngayon. Sasampalin kita. Papatayin kita. Ikaw. Kailan ko sinabing mananakit ako? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Nakakalito. Itong batang to. Bakit ngayon hindi nagalit? Baka naman tulad ng sinabi ni Elena, nagbago na talaga siya. Ikaw, huwag mong isipin na maniniwala ako sa'yo dahil nagpapakabait ka. Ano ang nangyari sa babaeng yon? Nagkalat ka na naman sa labas? Siya ang hindi ako tinalikuran. Kasama pa ang kapatid niyang lalaki. Sinaktan nila si Elena at ang mga bata. Kaya pinatumba ko siya. Kaya nga, hinahanap ko ngayon ang magsundo sa kanya. Halika, pasok ka.
Ganun pala ang nangyari. Baka naman, nagkamali nga ako sa kanya. Mukhang hindi rin maganda ang kalagayan ni tatay. Tatay, may pagkain pa ba sa inyo? Hala, sabi ko na nga ba, wala kang magandang intensyon. Wala nang kahit isang butil ng pagkain. Huwag mong isipin na lokohin ang aming mga pagkain. Sabi ko, ngayon, bakit ang lambot ng boses mo? Ikaw pala ay nagbabalak sa aming mga pagkain. Hindi ako magnanakaw. Nais ko lang sanang magbigay ng kaunting pagkain sa'yo. Ang dating may-ari, napakasama ang ginawa niya sa pamilya nito. Talagang hindi siya tao. Ikaw talaga, Marco. Akala ko pa naman ay isa kang mabuting tao. Hindi ko akalain na wala kang puso, wala kang konsensya. Lumabas ka, papatayin kita ngayon. Tatay, umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. Huwag mo akong hilahin, hindi ako aalis. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya ngayon. Huwag mong hilahin ang lolo ko. Lolo, maganda ito para manakit. Kunin mo ito para pagbuhatan ng kamay si tatay. Sa susunod na lang tayo manakit, sa susunod na lang tayo turuan. Teka, Unang beses kong makita si lolo na ganito kabilis ang mga paa. Marco, pakiusap. Hayaan mo nang umalis ang tatay ko. Ako, umalis na ako. Hindi mo na ako pwedeng bugbugin. hoy teka, ikaw. Ikaw, sobra ka namang mangapi. Tatay, ano ba iniisip mo? Itong mga dekalidad na bigas dalhin mo ito para kainin. Itong dekalidad na hari na dalhin mo ito. Hindi ko pwedeng tanggapin kapag nalaman ito ni Mang Tonyo. Siguradong magkakaproblema ka na naman. Si Marco iba na talaga siya ngayon. Ito pa lang ang unang pagkakataon nagbigay siya ng regalo sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, dalhin mo lang. Kung manggulo man si Mang Tonyo, isang beses na lang siyang magpakita, bugbog agad. Tama, kung manggulo man siya dito, ako rin, sasapakin ko siya. Sapa! 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 Naniniwala ako sa asawa ko. Tatay, itong dekalidad na bigas tanggapin mo na lang. Itong batang to, bakit ngayon lang siya naging ganito kabait? Bahala na, mas mabuti na dalhin ko na lang itong dekalidad na bigas at itago. Kung magbago man ang isip niya, may iwan pa rin sa akin ang para makain ng mga bata. Sige na nga. Kukunin ko na lang ito. Lola, Hari ng Pino. Hindi kaya ninakaw mo ito? tumahimik ka. Baka marinig niya. Kapag narinig niya, magkakagulo. Kukunin niya ito sa atin. Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko. Ang kaunting harinang ito, galing kay Marco. Si Marco? Bakit niya ibibigay sa atin? May kakaiba? May masamang balak kaya siya? Niloloko tayo? Tama ka nga. Paano kung binigyan niya tayo nito bilang patibong tapos sasabihin niyang ninakaw natin? Hindi pwede. Ibabalik ko ito sa kanya. Hinto. Ang dilim-dilim na ng gabi nagkukubli-kubli ka. Ano itinatago mo? Anong itinatago mo, ha? Lahat kayo ay sumusuway na. Yung asawa ko nag-away lang kami, umuwi na agad sa magulang. Kayo pa ang maganda, may pera na, hindi man lang ibinigay sa akin. Kumakain kayo ng sarilinan sa likod ko. At kumakain pa kayo ng masarap. Ito ay galing kay Marco. Ipinilit niyang ibigay sa akin. Ha? Yung pulubi at sugarol na yon? Sino ang niloloko mo? Matanda ka. Ikaw ba ay nagsusustento na naman sa pamilya ng iyong pangalawang anak? Wala. Talagang galing kay Marco ito. Hindi ako magloloko sa'yo. Kahit na galing sa kanya, may maganda, hindi man lang ako ang naisip. Ha? May kinikilingan pa rin. Kung ayaw ninyong magbigay, ako na lang ang kukuha. Anak, gabi na. Matulog ka muna. May mga nahuhuli ng magnanakaw sa labas. Baka mamali ka at mahuli. Magkakaproblema tayo. Sige, bukas na lang ako pupunta. Huwag mong ipaalam sa akin kung anong daya ang ginagawa ninyo. Ay, anong kasalanan ang nagawa ko? Asawa, saan ka pupunta? Bakit wala ka na ngayong umaga? Ito ang ipinadala ni Kuya Marco para sa'yo. Pambayad daw sa ginseng, itago mo muna. Babalik siya mamaya.
Ito talaga ang pambayad sa ginseng. Ibinabalik niya ang lahat ng pera. Xiao Yun. Halika. Narito na. Dumalaw ako sa iyo, bunso. Kuya, ate, anong ginagawa ninyo rito? Nasaan si Marco? Hayop na yan. Palabasin mo siya. Siya, nasa malayo siya. Baka gusto ninyong bumalik na lang kayo sa ibang araw. Ibang araw? Nilason ng hayop na yan ang hari na pinatay niya sina Itay at Inay at ipinagtatanggol mo pa siya? Imposible. Hindi ganun si Marco. Elena, nakalimutan mo na ba kung paano kanya tratuhin dati? Kung paano niya sinaktan si Itay? Ilang araw lang siyang mabait sa'yo, limot mo na ang lahat, tama? Hindi ko nakalimutan. Pero ngayon, nagbago na talaga si Marco. Ang mga bangkay ni na Itay at Inay ay nasa loob ng bahay. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Paano ka naging ganito kasama na anak? Itay, Ina, Kailangan ng pera para sa libing. anong ginagawa mo? Huwag mong galawin ang gamit ko! Bitawan mo ko! Umalis ka dyan. Huwag kang kikilos. Huwag mong galawin yan, bitawan mo ko. Ibalik mo yan. Ang daming pera. Kuya, nakikiusap ako sa'yo, huwag mong kunin lahat, mag-iwan ka para sa mga bata. Patay na sina Itay at Inay. Ang iniisip mo pa rin ang mga bata. Tumigil ka! Miguel, lalaki ka pa ba? Pildoras ng lakas pampalakas pansamantala, eksperto sa lahat ng labanan. Ang pera ngayon ay talagang kukunin ko. Marco. Elena, Huwag kang lumapit. Anong gagawin mo sa bakal mong yan? bigay mo sa akin. Ako, nagawa ko. Magaling, Elena. Elena, anong nangyari sa'yo? Itong electric baton, may side effect ba? Okay lang ako. Natakot lang ako ng sobra, nanghihina ang tuhod. Gumamit ka lang ng electric baton, hindi naman dapat ganun ang takot mo. Magaling na ang ginawa mo. Nandito pa naman ang pera, di ba? Patay na ang nanay at tatay. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo? Miguel. Si Miguel ang nagsabi sa akin. Hindi naman palaging mapagkakatiwalaan ang sinasabi ni Miguel. Tara, tingnan natin. Bakit nakabukas ang pinto? Tatay! Nanay! May pag-asa pa sila. Bilisan mo, hanapin mo ang doktor sa bayan. Kumain sila ng patatas na may mga suwi na kulay ube. Nalason sila. Hindi na tayo makakahintay sa doktor. Ang importante ay mailigtas sila. May pinatay! Wala na akong pakialam sa mga iyon. Tulungan natin sila. Bilisan mo. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Pinatay ni Marco ang mga magulang ng asawa niya. Hindi, sinasagip ko sila. Hayop ka! Pagkatapos magsugal, kapag natalo, binubugbog niya si Elena.
Ngayon, pati ang matandang mag-asawa hindi niya pinatawad. Marco, wala ka bang konsensya? Nalason sila, sinasagip ko sila. Kalokohan. Nakita ko mismo si Marco pinipigilan ang mag-asawa sa sahig. Parang gusto niyang patayin sila. Kumain sila ng patatas na tumubo na. Pinipigilan ko sila para masagip. Anong lason meron sa tumubong patatas? Ang dami naming beses kumain yan, wala namang nangyari. Tama. Punong barangay, nakarating ka rin. Tulungan mo ako, ipaliwanag mo sa kanila. Sinasagip ko lang sila. Punong barangay, huwag kang makinig sa kanya. Pumapatay siya, nakita ko mismo. Oo, dakpin niyo siya, dalhin sa hukuman. Oo, dakpin at dalhin sa hukuman. Bilisan nyo dakpin at dalhin sa hukuman. Oo. Dakpin niyo siya, dalhin sa hukuman. Dalhin sa hukuman, tama na. Tabi. Ganito kabagsik ang ginawa mo. Ikaw, ano pa ang masasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, punong barangay. Sa hukuman na lang natin pag-usapan. Mga tao, dalhin nyo siya. Elena, nandito ka na pala. Pinahanap ko ng doktor si Elena kanina. Nalason ba siya? Malalaman yan kapag tiningnan ng doktor. Elena, totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw, Naghanap ka talaga ng doktor? nagkakamali kayong lahat kay Marco. Nasaan ang doktor? Pakilabas mo ang doktor para magsuri. Kung hindi kami maniniwala. Tama. Tama, ilabas ang doktor. Ilabas ang doktor. Ito ang reseta ng botika para magsuka. Naghahanda ng gamot ang doktor. Papunta na siya. Pakawalan muna ninyo si Marco. Anong ginagawa mo? Ano ang ipinainom mo sa kanya? Ito ang antidoto. Nalason sila. Kung hindi sila agad malulunasan, hindi na aabot. Anong antidoto? Lason yan sa tingin ko. Elena, tingnan mo. Ito ang asawa mo. Napakasamang tao talaga. Hindi siya masisiyahan hanggang hindi namamatay ang matandang mag-asawa. Marco. Ito ba, antidoto ba talaga ito? Elena, maniwala ka sa akin. Huwag kayong lumapit. Naniniwala ako kay Marco. Anong nangyayari? Ano raw? Nagsusuka na nga ng dugo. Di pa raw lason? Marco, hayop ka. Elena, nakita mo mismo ang asawa mong pumatay sa magulang mo. Bakit mo pa kami pinipigilan? Walang konsensya ka. Talagang wala kang konsensya. Ipaghihiganti ko ngayon sina Elena. Hawakan niyo siya. Elena, bigyan mo siya ng gamot. Baka mahuli na tayo. Pinapagamit mo pa si Elena para maglason? Papatayin kita ngayon. Tumigil ka. Gising na ang tatay ko. Tingnan ninyo, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako naglason. Tatay, gising ka na rin sa wakas. Ipaliwanag mo nga sa kanila agad. Hindi kita sinaktan. Kayo ang kumain ng mga tumubong patatas. Sa wakas, nahuli ko ang pagkakataong ito para turuan ng batang ito. Hindi ako gigising. Tatay, huwag kang pumikit. Tatay, huwag kang magbiro ngayon. Anong gising? Hindi ba siya himatayin pa rin? Inosente ako. Gising na talaga siya, patawarin ninyo ako. Nagdadahilan ka pa, papatayin kita. Itigil ninyo ang paghampas. Hayaan mo na akong siya sa atin. Doktor, sa'yo nakasalalay ang buhay ko. Dapat mong ibalik ang aking pagkadalisay. Sa mahigit 1 dekada kong pagdodoktor, wala pa akong maling diagnosis. Doktor, ano ang resulta? Na-diagnose ko na. Walang tibok ng puso. Mukhang patay na. Mang Tonyo, anong klaseng pagsusuri yan? Elena veterinaryo pala ang hinanap mo? Tumigil ka. Sinabi na ng doktor. Ano pa ang masasabi mo? May masasabi pa ba ako? Ipaliwanag mo sa mga kamao ko. Tama na, hayaan mo na siyang umalis. Tatay, nanay, gising na kayo talaga? Si Mang Liu ngayong gising ka na, aalis na kami. Umuwi na kayo. Bilisan mo. Tatay, nanay. Dinakip ni na Tonyo ang kuya at ate ko. Anong tinitingnan-tingnan nyo? Kung tititigan nyo pa ako, papatayin ko kayo.
Si Tonyo kasi nadaya, nalimas ang kasino, tapos ganito pa ang nangyari sa kanya. Pero hindi naman tama na kidnapin ang mga bata. Hayop talaga. Tama. Anong mapapala sa pagkidnap sa mga bata? Si Marco, ganyan talaga ugali. Alam naman ninyo, kung aalagaan niya ang batang yan. Parang milagro na. Totoo. Nasaan si Marco? Tatay ba ninyo talaga tong hayop na to? Hindi ba pinapunta ang mga batang to para humingi ng tulong? Bakit hindi pa dumarating? Walang kwentang sabihin kay tatay, kay nanay mo dapat sabihin. Hindi maglalabas ng pera si tatay para sa amin. Kawawa naman talaga ang batang to, napunta sa ganong klaseng ama. Hoy! Tonyo, mag-usap tayo ng maayos. Huwag nyo nang idamay ang mga bata. Huwag kang mag-alala, hindi kita idadamay. Ang kailangan ko ay pera, ibibigay mo ang pera, pakakawalan ko agad sila. Pera ang gusto niya. Uuwi ako para kumuha ng pera. Sa kanya ka humingi ng pera, mas mabuti pang sa amin ka na lang humingi. Oo nga, tama. Kahit na may pera si Marco, hindi niya yan ibibigay para sa mga bata. Imposibleng maglabas ng pera si tatay. Nanay, umalis ka na, dalhin mo ang pera. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang mga bata. Dali, ibigay mo sa akin ang pera. Ito. Ililigtas kaya niya ang bata? Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat hinayaan na maagaw niya ang pera. Talagang ginamit niya ang pera para iligtas ang tao. Narito ang pera, pakawalan mo ang bata. Pakawalan mo sila. Sinira mo ang buhay ko at pamilya ko, at ngayon, gusto mo pakawalan ko sila? Alam ko na. Mamatay ka. Mamatay ka na. Patay na. Ito ay Patay na ba si Tonyo? Ano to? Isang putok lang na wala na siya. Tatay, talagang ginamit mo ang pera para iligtas ako. Talaga nga, hindi ako nagkamali ng tiwala sa'yo. Elena, umalis na tayo. May bigay na mais. May bigay na mais. Libreng mais. Kunin nyo na. Totoo ba yan? Oo nga, si Miguel ang nagbibigay ng mais sa may pasukan ng baryo. Libre. Tingnan mo, nakakuha na ako ng isang malaking basket. Bilis-bilis. Tara, kumuha din tayo. Hoy, sandali. Si Miguel ang nagbibigay ng mais? Paano nangyari yon? Chef, tiyak na may masamang balak yan. Galit ka lang kay Miguel. Kaya ganyan ang sinasabi mo. Kung ayaw mo, wag mo kaming istorbohin. Tara na, tara. Tara. Miguel, bakit bigla siyang naging mabait? Bahala na. Wag na natin siyang isipin. Tara, isama natin ang mga bata at maghanap tayo ng gulay sa bundok. Tara. Sinong hayop ang nagnakaw ng bigas namin? Walang konsensya. Pagod ka na. Ikaw rin, pagod ka na. Isang sako lang ng bigas ang meron kami, ninakaw pa. Paano na kami mabubuhay? Ninakaw din ang aming mga pagkain. May magnanakaw ba, Elena? Puntahan mo agad. Sige. Mahal, nandito lahat ng pagkain natin. Imposible. Lahat ng pagkain sa buong baryo ay ninakaw. Bakit hindi ninakaw ang sa inyo? Ikaw ba ang gustong magnakaw ng aming pagkain?
Kanina pa ako naghuhukay ng gulay. Paano ko naman magnanakaw ng pagkain ninyo? Ano naman ngayon ang paghuhukay ng gulay? Sino ang nakakaalam kung nagkukunwari ka lang? Sige, Sumama kayo sa akin ngayon sa kusina at tingnan ninyo. Kung ako ang nagnakaw, makikita ninyo agad. kung ikaw ang nagnakaw, patay ka. Tara, Tara. Kayong mga ito, sobrang sensitive ninyo. Kung hindi ako ang nagnakaw, kailangan ninyong humingi ng tawad sa akin. sige, kung talagang hindi ikaw ang nagnakaw, hihingi ako ng tawad sa'yo. Tigilan ang mga salita. Ang pagkain ngayon, bakit dumami? Ito ang aming pagkain. Ang galing naman ni Miguel ah. Nagkalat siya ng bigas para maakit ang mga tao sa baryo. Tayo naman magnanakaw ng mga pagkain. Ano sa tingin mo? Mahuhuli kaya tayo? Huwag kang mag-alala, hindi tayo mahuhuli. Wala ba sa bahay si Marco? Sino ang naglagay ng mga pagkain sa bahay ko? Nakita ko rin ang sa amin. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Naiintindihan ko na. Kaya pala hindi ka sumama para kumuha ng bigas dahil ninakaw mo ang mga pagkain namin. Ako pa ang pumigil sa inyo na pumunta. Kung talagang ako ang magnanakaw, bakit ko kayo pipigilan? Eh, bakit nasa iyo ang mga pagkain namin? Baka naman. Si Miguel ang may kagagawan nito? Imposible. Si Miguel pa ang nagbigay sa atin ng bigas. Kanina lang, dumaan ako sa bahay ni na David. Ninakawan din silang mag-asawa. Nakaupo lang sila sa harap ng pinto, umiiyak. Sino bang magnanakaw sa sarili niyang magulang? Saan ka pupunta? Umihi. System. I-exchange ang surveillance. Ang galing naman ni Miguel ah. Nagkalat siya ng bigas para makit ang mga tao sa baryo. Tayo naman magnanakaw ng mga pagkain. Kaya pala, nagtutulungan sila. Sa direksyong ito. Hala, ilalabas nila ang mga gamit sa baryo. Kung sakaling mailabas nga nila, kahit 100 bibig pa ang meron ako, hindi na ako makakapaliwanag. Hindi pwede. Kailangan kong pigilan sila. Elena, alis muna ako. Ano, ninakaw ang pagkain, ayaw aminin. Ngayon tatakas ka pa. Hulihin niyo siya. Tumabi kayo! Dumating na ang punong barangay. Punong barangay, nahuli na ang magnanakaw ng bigas. Siya nga. Mali, hindi ako yon. Si Marco ang nagnakaw ng bigas ng buong baryo. Hindi yan maliit na bagay. Ibalik mo na ang bigas ngayon din. Ako na ang magpapaumanhin sa mga kabarangay. Si Miguel at Benjo ang kumuha ng bigas. Nasa daan na sila, inihatid na nila ang bigas. Kung mahuli tayo, hindi na natin sila maaabutan. Sino ang maniniwala sa kanyang kasinungalingan? Punong barangay, huwag kayong maniwala sa kanya. Nandito ang bigas mula sa bahay namin. Siya ang kumuha. Tama na, walang ebidensya, walang saysay ang salita mo. Meron ka bang ebidensya? Siyempre meron. Ito. Hindi ko naman masasabing may sistema ako. Punong barangay mga kababayan, kung ang bigas ay talagang ninakaw ni Marco, bakit pa siya uuwi para magpakulong? May punto siya. Paano natin alam kung bumalik siya para kumuha ng gamit at tumakas? Naniniwala ako kay tatay. Mabuting tao si tatay. Naniniwala rin ako kay tatay. Ano ba itong... Punong barangay, hayaan ninyong sumunod si tatay. Ako ang mananatili bilang garantiya sa inyong lahat. Kung hindi maibalik ni tatay ang bigas, ako na ang parusahan ninyo. Renato, ikaw... Tatay, naniniwala ako sa iyo. Sige, yamang ganun ang sinabi ng bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon, daanan. Punong barangay, huwag niyo siyang payagang umalis. Daanan. Huwag mong sirain ang tiwala ng mga bata. Sandali. May isang kahon pa ng pilak ang pamilya ni Marco. Mauna na kayo, kukunin ko ang pilak. Teka, sasama rin ako. Bakit hindi pa bumabalik si Marco? Tumakas na kaya tong loko? Kanina ko pa nakikita si Marco tumatakas na kasama ang bigas. Sundan nyo siya, bilisan nyo. Ano?
Kayo, dalawa pa ang sumama. Dali, puntahan nyo. Bilisan nyo. Punong barangay, ano pa ang hinihintay nyo? Tiyak na tumakas na yang gago na yon. Nawala na ang bigas natin. Hindi tayo pwedeng maghintay lang ng ganito at mamatay sa gutom. Yung mga bigas sa loob ng bahay niya, sakto para ibayad sa atin. Napakarami nating tao. Hindi pwedeng agawin ng hayagan ng pera. Tama si kuya. Ninakaw ni Marco ang bigas nating lahat. Ngayon tumakas na siya. Kunin na lang natin ang bigas sa bahay niya para pambayad. Tama lang yon. Tama ba mga kapitbahay? Tama, kunin natin ang bigas natin. Huwag kayong gagalaw. Wala pang katiyakan ang lahat. Pandarambong na ang ginagawa nyo. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Punong barangay, hindi nyo naman pwedeng ipagkait sa amin ng ganito. Paano naman ang bigas namin? Mga kapitbahay, si Marco, hinabol niya ang bigas. Hindi siya tumakas. Maghintay lang muna tayo. Kung sakali, kung hindi niya mabawi, ako ay nanunumpa. Kahit ipagbili ko ang lahat ng ari-arian ko, babayaran ko kayo. Pero ngayon, huwag niyong galawin ang bigas na to. Oo, wag niyo itong galawin. Bigas namin yan. Nawala na nga ang punong barangay, malamang. Tumakas na sila palabas ng barangay. Maghihintay ba talaga tayo sa harap ng walang lamang sako hanggang mamatay? Ang bigas sa loob ng bahay ni Marco ay tunay at nakahanda. Maagap ang nakakakuha, ating-ating ang nauubusan. Kung hindi tayo kumilos ngayon, maghihintay ba tayong mamatay sa gutom ang pamilya natin? Punong barangay, ang mga anak namin sa bahay at mga matatanda, naghihintay na makakain. Kung hindi nyo kami papayagang kumuha ng bigas, parang pinapatay nyo na kami. Tara, kunin na natin ang bigas natin, tara. Sandali. Makinig kayo sa akin. Tumigil ka. Paano mo kami nasundan? Kayong dalawa, magkakasama nga kayo. Isulin nyo agad ang mga bigas. Ikaw lang? Pipigil sa amin? Anong kinakatakot mo? Mag-isa lang siya. Ikaw muna. Nakakakilabot tong hayop na to. Ikaw na, ako na ang huli. Ano ba yan? Ganito lang pipigil sa amin. Kung kaya mo, gamitin mo yan para patayin ako. Sige, bumaril ka. Bumaril ka. Naku, totoo pala. Nagkakamali kami. Paano ninyo? Naialis yan? Paano ninyo ibabalik? Bitawan mo. Umalis ka dyan? Tigilan mo yan. Mga magnanakaw kayo. Hindi na mahahabol ni Marco yan. Sisihin kayo nito. Ah, kayo pala ang may gawa. Ang buong pamilya ninyo masasama ang ugali. Huwag niyong saktan ang nanay ko. Tumahimik ka, gago. Ang ingay mo. Makinig ka, pera ang habol ko sa pagpunta rito. Kung sasabihin mo kung saan nakatago ang pilak, baka maawa pa ako. At pakawalan ka at ang mga batang ito, tisk, aray, napakaliit pa ng mga batang ito. Ipapadala sa putahan, kawawa naman. Siguradong sasaklolohan tayo ni Marco. Pera. Wala kang makukuha? Mamamatay ka na, nangangarap ka pa. Huwag. Huwag. Sasabihin ko. Nanay, huwag. Pera. Pera. Nasa aparador sa kwarto ang pera. Itong mga batang ito, ilabas at ipagbili. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Umalis ka na. Aray, punyeta kang batang hamog. Humarap ka sa akin. Sige, kagatin mo ako, kagatin mo ako, kagatin mo, kagatin mo. Kuya? Kagatin mo ako. Hoy, batang to, umalis ka sa harap ko. Sinungaling. Walang hiya. Mamatay kayong lahat. Dati napakabait sa akin ni Marco. Dahil lang sa babaeng ito na sumingit siya. Palalampasin natin ng ganito. Napakadali para sa kanya. Ikaw at ang isang puta wala nang pag-uusapan. Kanina hinabol ako ni Marco at sinabi niyang naintindihan na niya ang hindi niya makalimutan. Ako lang. Sabi niya gagasgasin niya ang mukha mo.
at ipagbibili ka sa putahan. Para sa kinabukasan natin, kailangan mong magsakripisyo ng kaunti. Nagsisinungaling ka. Hindi niya gagawin yan, baliw ka. Inay, Bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? Ito ang bigas ng pamilya namin. Nabawi na ang bigas. Punong barangay. Ang mga bigas na ito ay ninakaw ni na Miguel at ng kanyang mga kasabwat. Ang bigas ng mga tao ay nandito na lahat. Mga hayop kayo. Mga tao, gapusin ninyo sila at dalhin sa presinto. Opo. Marco, alam kong kaya mong mabawi ang bigas. Siya ang dahilan. Hindi siya naniniwala sa'yo at balak pa niyang dalhin ang bigas natin at umalis. Kaya ko siya pinagbantaan. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo, Marco. Sa buong buhay ko, si Elena lang ang mamahalin ko. Tungkol sa'yo, sa kulungan ka na lang mag-isip-isip habang buhay. Marco, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Makapagsasalita ka sa akin? Ma, dalhin na! Marco? Marco. tatay, dumating ka na para sagipin kami. Marco. Ngayon, salamat sa'yo. Ako bilang kinatawan ng mga taga-barangay. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Punong barangay. Punong barangay. Huwag kang mag-alala. Si Miguel at ang kanyang mga kasama ay gumawa ng maraming masamang gawain. Matagal ko nang gustong parusahan sila. Tungkol naman sa bigas, huwag na. Parehong taga-barangay lang tayo. Tapos na ang usapang yon. Sige. Hoy. Kasama rin ang bigas ni nanay at tatay. Dadalhin ko na sa kanila ngayon. Sige. Sino yan? Bakit mo isinara ang pinto? Marco, si Marco na yon. Ngayon, ninakaw ang bigas ng buong barangay. Malamang babalik siya para magnakaw ulit. Tatay, buksan mo ang pinto. Nagdala ako ng bigas para sa'yo. Tingnan mo. Nagdadala siya ng bigas para sa'yo. Nagkakamali ka sa kanya. Maaasahan ba siyang maging mabait? Ninakawan ang buong barangay. Saan niya nakuha ang bigas? Ginagago lang niya ako para mabuksan ang pinto. Hindi ko to bubuksan. Kalimutan mo na yan. Nagdala talaga si Marco ng bigas para sa atin. Naku. Ito. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo si Marco nagbago na ang batang yon. Ayaw mo pang maniwala. Paano siya biglang nagbago? Saan galing ang bigas na to? Hindi natin alam. Paano kung ninakaw niya yan? Hindi pwede. Bukas kailangan kong tanungin ang punong barangay. Kung hindi, maapektuhan tayong lahat. Elena, aakyat ako sa bundok para mamitas ng gulay. Sige. Tatay, gusto ko ring sumama. Ngayon, mabuti ka na. Gusto ko ring tulungan ka para makatulong sa pamilya. Talagang malaki na si Renato, mabuti. Sabay na tayong pumunta. Tara na. May nakita akong bukid ng mais na hindi nasalanta. Nasa likod ng bundok, protektado sa hangin. Kahit mamitas lang ng gulay, nakakita pa ako ng kayamanan. Renato, pupunta muna ako sa harap para maghukay. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Akala ko sa likod ng bundok may bukid pa ng mais. Ang daming mais. Sapat ito para sa buong baryo para makalampas sa taggutom. Tigilan nyo na, huwag nyo akong sasaktan. Tumigil kayo.
Anak ng sino kayo? Bakit niyo siya sinasaktan? Taga-kabilang baryo kami. Ano ngayon? Siya ang unang nagnakaw ng aming gulay. Kaya namin siya sinaktan. Kayo, nagsisinungaling kayo. Kami ang unang namitas ng gulay. Mukhang mga bata mula sa kabilang baryo ng mga takas. Gutom na silang lahat. Kainin niyo na ito. Tatay, kami ang namitas ng gulay na iyon. Ayos lang, nakakuha ako ng mais tatay. Uuwi tayo at ipagluluto kita at sinanay ng nilagang mais. Tara na. Anong nangyari saan galing ang gulay na ito? Binigyan kami ng lalaking yun. Nakita ko rin may hawak siyang mais. Mais? Saan galing ang mais sa panahon ng tagutom? Saan galing ang lalaking iyon? Nakuha na natin ng mga ani. Pero wala tayong gaanong nakuha. Paano tayo mabubuhay sa taglamig? Totoo. Punong barangay. Nandito si Marco. May kailangan ka ba sa akin? Punong barangay. Sa likod ng bundok, nakakita ako ng isang taniman ng mais. Mabilis kong tiningnan, mukhang sapat na para sa buong barangay sa taglamig. Taniman ng mais? Taniman ng mais? Marco, nagkakahalusinate ka na yata sa gutom. May mais na tutubo sa lupang tiwangwang? Mais talaga ito. Marco, sigurado ka bang may taniman ng mais talaga? Mang-agaw ba ako sa inyo? Dinala ko na nga. Napakagandang pagkakataon nito. Ibinahagi pa ni Marco sa mga tao. Mukhang nagbago na nga siya. Ayos, ipagbigay alam ninyo sa lahat. Marco, dalhin mo kami ron. Sige. Tara na. Tanghaling tapat, pero walang tao sa loob ng bahay. Hoy! Nakita mo ba ang punong barangay? May importante akong kailangan sa kanya. Kanina ko pa nakikita ang grupo nila, may daladalang asarol at karit at pumunta roon. Kasama rin si Marco ang manugang mo. Baka dinala ng punong barangay ang mga tao para ihatid si Marco sa munisipyo? Hindi pwede. Kailangan kong puntahan sila, si Elena at ang mga bata. Tatay, bakit ka nandito? Elena, sabihin mo sa akin ang totoo, tatay. Ang nagnakaw ng mga pagkain ng buong baryo, si Marco ba yun? Tatay, anong sinasabi mo? Hindi lang hindi si Marco ang nagnakaw, siya pa ang nagdala sa mga tao para mahanap iyon. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang punong barangay. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya? Dahil nga kinausap ko ang punong barangay. Ngayon, dinala siya ng punong barangay at ng mga tauhan niya papunta sa hukuman. Sa hukuman? Ay nako, tatay, nagkakamali ka. Nakahanap si Marco sa likod ng bundok ng taniman ng mais, kaya pinapunta niya ang punong barangay at mga tao para mag-ani ng mais. Itong lalaking ito, hindi lang hindi nagnakaw ng pagkain. Nakahanap pa ng taniman ng mais at sinabi sa mga tao. Baka naman nagkamali ako sa batang to. Tatay, may iba ka pa bang sasabihin? Wala na. Basta ligtas kayo ng mga bata, okay na ako. Itong lalaking ito, nagbago na nga talaga. Bilisan ninyo. Kapag nahuli tayo, baka maubusan na ng mais dahil mauunahan tayo ng mga taga rito. Mga nangaagaw ng mais. Di ba mga taga-kabilang baryo yan? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin agad kay Marco. Teritoryo ng aming barangay ito. Anong karapatan ninyong mang-agaw? Kami ang unang nakadiskubre. Kung sino ang unang nakakita, sa kanya yan. Tama, sa panahon ng tagutom wala nang pakialaman. Wala namang nakasulat na pangalan mo sa maisan. Ibigay nyo na ang mga mais. Ang pipanaginip mo niyan. Subukan nyo lang mang-agaw. Kain tayo ng mais. Mahal. Yung sa punong barangay, Huwag kang mag-alala, bago ako umuwi, sinabihan ko na sila. Siguro ngayon ang punong barangay ay tapos ng mag-ani at pauwi na. Marco, yung mga taga-kabilang barangay tun ay gustong agawin ng mais.
Papunta na sila sa bukid. Puntahan mo nga. Imposible. Yung maisan, ako mismo ang nagdala doon. Bukod sa mga tao sa barangay natin, walang ibang nakakaalam. Ngayon maayos na ang buhay ni Marco. Baka sakali, hindi na siya makikialam para sa mga tao. Ayos lang. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Kayo na lang kumain. Mauna na ako. Uuwi ako't magluluto ng mais para sa'yo at sa nanay mo. Nilagang mais ang kakainin natin. Tara na. Baka kaya, sila yon. Hala, sa panahon ng tagutom, kapag gutom na ang tao, kaya nilang gawin ng kahit ano. Kayo muna kumain, sandali lang ako. Tanda-tanda mo na, ayaw mo pang bitawan. Mga hayop kayo. Pagkain namin to. Hindi namin ito pababayaan na maagaw ninyo. Gusto mong patayin kita? Tumigil kayong lahat. Sino to? Paputok lang naman yan. Akala mo makakatakot ka. Hindi yan paputok. Kayong mga, hintayin nyo lang. Hindi paputok. Tingnan natin. Kung kaya mo akong patayin ngayon. Kung hindi mo ako mapapatay ngayon, hindi lang mais ang akin, pati buong ani ng barangay nyo, lahat sa akin. Ikaw. Kapag pumutok to, may mamamatay. May mamamatay, may iiyak. Sasabihin ang totoo. Ganyan. Ikaw naman ang magsasabi ng totoo. Aalis ka ba? O hindi? Marco, wala rin silang magawa. Huwag nang may mamatay. Akala mo peke lang yan, makakatakot ka. Huwag kayong matakot, sugod. Ang paputok na to, nakakasugat pala. Teka. O sige, yung sa barangay namin hindi naman mauubos ang mais. Basta huwag nang agawan. Ang gustong magtulong, pwedeng hatiin ayon sa bilang. Punong barangay, ang paghahati ng mais sa inyo na po. Salamat, punong barangay. Nako, Elena, anong ginagawa ninyo rito? Lolo. Nako, Leo. Ang tagal na nating hindi nagkita, Lolo. Tingnan mo yung pisngi mo. Namimiss na kita. Si Elena at ang pamilya niya ay kakain sa bahay natin. Hoy, saan ka nagpunta kaninang hapon? Bakit ngayon ka lang umuwi, aray? Naglakad-lakad lang ako. Sino yung nasa loob at nagluluto? Si Marco ang nasa loob. Sabi niya, siya ang magluluto ng masarap para sa atin. Sino ang pumayag na siya ang magluto? Bakit may amoy ng karne? Karne? Sa panahon ngayon, nag-aagawan pa sa bulok na bigas. Sino pa ang makakabili ng karne? Karne? Karne talaga? Lolo, Ano ang lasa ng karne? Ang karne? Nako, para yung amoy ng mantikang pinatuyo sa araw. Kapag kinain mo yung sarap diretso sa ilong. Kaya kapag kumakain, mag-ingat ka. Baka yung dila mo ay malunok mo. Kapag gumaling na ang paa ko, akyat ako. Para manghuli ng wild na kuneho para sa inyo. sige! Ang galing mong manguto ng bata. Hoy, lolo, lola, kahit mag-ipon kayo ng mag-ipon, hindi ninyo pa rin mabibili ng karne. Pero sabi ni tatay, kakain tayo ng karne mamayang gabi. Karne. Nako, Leo, naniniwala ka pa sa mga biro ng tatay mo? Hindi nagsisinungaling ang tatay ko. Marco, gusto mo bang sunugin ang bahay namin, ha? Tunay na lasang karne ito. Itong batang to, ang tagal kong hinanap to. Ngayon naman, dito ka sa bahay nagpapakitang gilas. Hindi ko. Matatanggap to. Nako, Marco, nasunog mo yung karne, ha? Huwag kang mag-alala, mas masarap ang karne kapag malakas ang apoy. Sinadya niya yon. Ang yabang. Sobrang yabang. Ngayong araw na to, kailangan kong... Kain na!
Tatay, ikaw... Ayoko kumain. Tatay, ang ibig kong sabihin... Sandali lang, kukuha ako ng pinggan at kutsara. Nako. Itong batang to ayaw talaga akong pakainin. Si Leo at Elena, nagmamalasakit pa rin sila sa kin, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Kumain na kayo. Kayong dalawa. Hoy, sandali! Hoy, sandali! Nakalimutan kong i-bless ang karne na ito. Tatay, ano ba ang blessing? Tigel! Anong blessing? Maganda na ang karne, bakit mo pa nilagyan ng kung ano-ano? Parang nagdagdag ka ng paa sa ahas. Ito, ang ganda-gandang ulam, sinira mo. Tatay, subukan mo yung isa, yung hindi binlesan. Ayaw ko. Ikaw rin, huwag kang kumain. Hayaan mo sina Elena. At ang mga bata ang kumain. Leo? Lolo, tikman mo naman. Ibinigay ni Leo para sa iyo, Lolo. Sige, tikman ko. Bakit ang sarap ng karne na ito? Kumusta? Masarap ba? Anong masarap? Ang baho ng amoy. Sinabihan kitang hinaan ang apoy. Tingnan mo ang ginawa mo sa karne, ang baho ng amoy. Ayos. Anong sinabi mo? Tatay, kambing ito. Kumin ang tawag dito. Yung mabahong amoy na naamoy mo, yan ang amoy ng kambing. Kapag nilagyan ng kumin, mas masarap. Tikman ninyong lahat. Tatay, ang sarap talaga ng karne na Ako ang may kasalanan. Tatay, huwag po kayong magalit. Marco, halika na, kain na. Tungkol sa karne na ito, mabilis na lang silang makakain ito. Kayong lahat, ang bilis nyo. Ay, hindi ba marami pa naman? Oo nga, tatay, ang dami-daming karne. Marami pa pong karne, huwag po kayong mag-alala. Natatakot lang ako na masayang. Napakasarap ng karne na ito kung maiiwan. Sayang naman. Leo, tama ba ako? Ay, huwag mong istorbohin ang apo ko sa pagkain. Ikaw kumain ka na lang. Ay, Sara mo na lang ang bibig mo. Na-detect na malapit na ang matinding tagtuyot. Kamusta, Elena? May tubig na? Ang tubig sa balon ng barangay ay tuyong-tuyo na. Ang mga tao sa barangay ay nag-iiyakan sa palibot ng balon. Ano ba? Bakit biglang nagkaroon ng matinding tagtuyot sa panahon ng taggutom na ito hanggang saan pa ba? Huwag kang mag-alala, Elena. Ako na ang bahala. Sigurado ako na makakasama kita at ang mga anak natin. Wala man lang isang bagay na makakatulong? Hindi ba pwede? Elena, may ideya ako. Sa taggutom na ito, talagang wala nang makakain. Matagal kong hinanap ang isang taniman ng mais. Inisip kong makaraos kami. Pero ngayon, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Muntik na maubos ang tubig sa balon. Wala nang tubig, paano tayo mabubuhay? Ang langit. Kahit isang patak ng ulan ay hindi ibinaba. Sa aming pamilya, 2 araw na walang tubig na iniinom.
kung ganito pa ang sitwasyon. Mas mabuti pang mamatay. Huwag kayong magpanik. May paraan. Hintay lang. Siguro, mag-ulan na. Ulan. Ang araw ay patuloy na nasa ibabaw. Maari ba? May paraan ako. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong lutasin ang problema ng tagtuyot. Anong magagawa mo? Yun ay nasa kapangyarihan ng langit. Kahit na mayroon kang yang baril-barilan mong yan, makakapagpauha ba yan sa langit? Huwag kang magyabang, okay? Bagamat hindi ko kayang magpauha sa langit, kaya kong gumawa ng ulan. Gumawa ng ulan? Pwede palang gawin ng ulan, totoo ba yan? Ang paggawa ng ulan, yan ba'y kaya lang ng Diyos? Ikaw, ipinapakita mong hindi mo iginagalang ang langit. Walang ganyang paggawa ng ulan. Ako, ang masasabi ko, dahil sa'yo, sa dami ng kasalanan mo, pinarusahan tayo ng langit, kaya walang patak ng ulan. Hoy, tumigil ka nga dyan! Si Marco hindi lang tayo inakay para mabawi ang ating mga pagkain. Naghukay pa siya ng mais para sa atin. Si Marco ang nagligtas sa ating barangay. Chisk. Marco, naiintindihan ko ang intention mo. Pero ang tagtuyot na ito ay gawa ng langit. Anong magagawa mo? Huwag kang mag-alala, punong barangay. Sigurado akong malulutas ko ang problema ng tagtuyot. Huwag kang magyabang. Kung makakapagpauha ka, kakainin ko ang timbang ito. Hoy, sinabi mo yan ha. Dapat tutuparin mo. Ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng teknolohiya. Lumabas ka na, aking mahal. Ano? Wala namang nangyari. Hoy? Naku, mali ang ginawa ko. Subukan ko ulit. Uhaw na nga kami. Ginawa mo panto. Lalo tuloy kaming nauuhaw. Marco, baka pwede mong itigil na yan. Kami na lang ang mag-iisip ng paraan. Marco, kaya ba talaga niya? Huwag kang mag-alala, punong barangay. Siguradong hindi na ito magkakamali. Ulan, umuulan na talaga. Ay, umuulan na. Ay, Ang ganda, umuulan na talaga. Umuulan na. umuulan na. Di ayos. Ang ganda, umuulan na. Umuulan na. Sabi ko nga, uulan, umulan nga. Ayaw nyo pa maniwala. Wow, boss, Diyos ka ba? Marco, hindi. Diyos. Tumanggap ka ng pagpupugay ko. Hoy! Hindi ako Diyos. Kung gusto mo talaga akong tawagan, tawagin mo na lang akong Diyos. Wow. Diyos ang boss natin. Hoy, anong ginagawa mo? Marco ang Diyos? Marco, Diyos. Haha, tumakbo siya. Hoy! Marco, hindi. Diyos. Yung lalaking yun. Paano natin siya pakikitunguhan? Ikaw ang bahala. Hoy, hayaan mo na. Mahirap din ang buhay para sa lahat. Hindi naman natin talaga siya papakainin ng timba, di ba? Diyos. Elena, sa nakaraan ako ang may kasalanan. Hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Pero ngayon may pagkain at tubig na tayo. Naniniwala ako na magiging maayos ang buhay ninyo sa hinaharap. Mahal ko. Buksan mo at tingnan. Ano-ano ang mga ito? Ito ay tinatawag na pampaganda. Maiintindihan mo ito bilang mga pamula sa pisngi at labi. Heto, subukan mo. Tutulungan kita. Ang ganda. Elena, Ikaw, ang ganda mo. Ting, tapos na ang mission. Gusto mo bang pumili ang host? Bumalik sa orihinal na mundo? Kung
Pipiliin kong bumalik sa orihinal kong mundo. Si Elena at ang mga bata. Mananatili pa rin ba sila sa tabi ko? Ikaw lang ang host ang maaaring mag-time travel. Kung pipiliin mong manatili, ang mundong ito ay ganap na magigiba sa loob ng 24 oras. Mahal, paano nabasag ang baso? Hindi ka nasugatan? Ay, wala lang. Nadulas ang kamay ko. Nahulog ko yon. Uminom ka nito. Mainit-init pa ito. Nanay, tatay! Hindi ako makatulog. Hindi rin ako makatulog. Ay kasalanan nitong buwan, napakaliwanag. Parang malaking paro. Mid-Autumn Festival ngayong gabi. Malaki talaga ang buwan. Mas mabuti magtambay tayo dito para tingnan ang buwan. Ayos ba? Ayos! Tingnan ang buwan. Ay. Mahal. Napakaganda na kasama ka. Nitong mga nakaraang araw parang panaginip lang ang lahat. Noon hindi ko inakala magkaroon ng ganitong buhay. Tatay ang pinakamahusay. Tatay sa buong mundo. Ting host sa loob ng 15 minuto magpa siya. Pag lumampas, ang mundong ito guguho, natitirang oras, 15 minuto. Sandali lang ha. Halika tingnan natin ang lens. Hoy, ano to? Malalaman mo yan. Halika tara, tingnan natin yung lens sumunod sa utos ko. Ngiti. Papa, kakain ba ng tao yung kahon? Hindi. Kukunan niya ng masayang moments natin. Halika. Tingnan ang lens. 3. 2, 1. Ngiti. Naku, paano tayo napasok sa papel? Salamangka to? Hindi sa lamang ka Elena. Yan ay litrato. Kasama ang pamilya natin. Yan ang family portrait. Family portrait. Ang family portrait ay kasama ang pamilya natin. Kahit anong mangyari, magiging masaya tayo. Ang sarap ng pamilya. Oras na, 0:00. Paalam. Panaginip lang talaga.